Naibagi na sa Office of the Ombudsman ng Department of Public Works and Highways sa mga device at files ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng umanomalyang flood control project sa bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng inilabas na Subpoena Ducis Tecum ng Office of the Ombudsman sa Department of Public Works and Highways, agad ibinigay ng mga opisyal ng kagawaran ng computer at files ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral mula sa nakalipas na 10 taon. Una nang inasahan ng Office of the Ombudsman ang pagtalima sa subpoena kaugnay na rin na nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects. Kasama sa pina-turnover ay ang computer o data storage devices na nasa ilalim ng kustodiya ni Cabral, kabilang na dito ang mga hard drive, mga USB o memory card at iba pa. Kasama rin dito ang clear at certified true copies ng lahat ng mga dokumento, records, mga papel at files. Sa mga ibinahaging larawan ng DPWH bukod sa CPU, makikita ang bulto-bultong files ni Cabral. Siniguro naman ng DPWH ang pakikipagtulungan nito sa isinasagawang investigasyon. Sa nauna ng pahayag ng DPWH, sinabi nito na agad itong tatalima sa subpoena ng Office of the Ombudsman. Una na rin sinabi ng Office of the Ombudsman na ang mga ito ay sasailalim sa forensic examination para matukoy kung may mga data ba rito na nabago, nabura o pinakailaman kasunod na rin ng issue ng flood control projects. Sa tanong kung sakaling makitaan na may altered, deleted o tampered data sa mga ito, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang naturang mga gadget ay muling isasailalim sa forensic examination para sa posibleng binura o binago na impormasyon. Samantala, nagayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng ilang concerned personnel ng Department of Health, ang grupong Alliance for Clear and Transparent Government at Health Workers for Change Movement laban kay Health Secretary Teodoro Herbosa, Assistant Secretary Albert Domingo at Director Maria Cristina Marasigan. Ito ay kaugnay sa pagkakaroon ng radio program kung saan base sa kanilang isinumating reklamo, ang naturang istasyon kung saan umiere ito ang nakakuha ng 98 million pesos na halaga ng kontrata para sa promosyon ng health services at mga programa ng DOH. Wala pang inilalabas na payag ang naturang istasyon. Ayon pa sa reklamo, ginamit umano ng mga respondent ang naturang halaga para sa promosyon ng kanilang mga sarili. Kasama sa inihayang reklamo ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ang pagkakaroon ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of public service. Sinabi naman ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Binigyang diin nito na lahat ng anchoring at hosting nila ay naaayon sa ipinatutupad na patakaran ng pamahalaan. Anya, malino na may pattern ng paghahain ng reklamo ng paulit-ulit kahit walang kabuluhan ang mga laman nito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.